So, good afternoon, guys. This is Dr. Cortez, and today we're going to continue the discussion for your feasibility study. Last time we have written the introduction, the logo, the floor plan of your feasibility study, and today we're going to write yung questionnaire ng inyong mga feasibility. Questionnaire is needed kasi feasibility study to, no? We are trying to look at the feasible ba magbenta ng isang product, acceptable ba magbenta ng isang product sa isang particular market. So hindi natin hinuhulaan yung mga data dito, kung ilan yung bibili, kung ilan magre-reject, kung ilan yung acceptability, kung ilang piraso yung kailangan bibilhin, the quantity, and kung how frequent silang bibili. Example, once a week ba? Twice a week? Or is it monthly? Is it quarterly? So we're going to know those data kasi nga if the panelists will be asking you kung kayo talaga naggawa ng survey for your feasibility, meron kayong sagot, you did not just guess if acceptable or hindi yung product kayo ibebenta. So that is the background of our lesson today, crafting the questionnaire of your research. And take note, we don't have the luxury of time, as I said. So yung ating mga activities are talagang frequent. In 1 week you can have like 2 activities, kaya nga you have 3 members for every group. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng dalawa lang, no? And you stick to your group. I want that hindi lang feasibility ang inyong dine-develop dito, but the camaraderie, teamwork ng inyong mga members. So pag meron kayong mga members na not cooperating or not sharing, we can discard. Pero hindi pwedeng iwanan, no? Isang grupo, kawawa mga grupong or kawawa mga members na iwanan nyo eh. That is why we don't tolerate yung mga pag-alisin ng grupo. So I'm consistent with that one. Talagang I don't allow. Okay, so additionally, if you can't really attend my classes sa ating mga face-to-face, ngayon pa lang you can now convert into a modular modality. Okay, so the first part of your questionnaire, by the way, questionnaire is an attachment to your feasibility. This will form part of your appendices section. Ito ilalagay sa pinakalikod ng inyong feasibility. Okay, so as always, we start the questionnaire by writing the survey questionnaire para sa mga prospective or potential na mga respondents or buyers, potential customers ng inyong mga feasibility study or business. You can write a simple cover letter for them. And by the way, this one is a good example. You can just change the name of your business. You can introduce yourself dito. So a very short letter. By the way, the survey questionnaires will be floated or will be distributed face to face or on site. Wala namang pandemic, so we don't allow the online survey. Talagang gagawin nyo to face to face na para may mas more credible, kasi pag ginawa natin mas random yung pag-distribute ng questionnaires pag face to face or on site yung ating ginamit. Okay, so the number of respondents, take this one, guys, no?
um, you should focus on the area na talagang doon kayo magbebenta ng product or magpo-provide ng service. Example, sa isang street lang, isang barangay lang, no? Or mga adjacent na mga streets, tatlong mga streets pagkakatabi. Okay? Din yung mga tao doon sa barangay, sa street, or sa area, yun ang potential customers nyo. Sila yung magiging mga respondents. You can have respondents like, pag masyadong marami kasi, you can have like 100 respondents, 150, no? So 100 respondents. Sige, 100 respondents. Itong 100 respondents na to, nasasagutan yung mga questionnaire, they should not be hindi to purposive, no? Random sampling. Ibig sabihin, ikakalat nyo yung mga questionnaires nyo. And siyempre, the questionnaires will be printed. Naka-print ito, no? And ang pag-distribute ng mga questionnaires will be randomly distributed. Hindi pwedeng isang tumpok na example, may nakita kang simbahan, tapos ang daming tao doon. Tapos hindi pwedeng lahat sila bibigyan. Hindi yan random. Ang random, kalat-kalat. Para lahat ng mga prospective customers nyo, all of them have the chance to be chosen as respondents. Yan tinatawag nating random sampling. Kalat-kalat. Okay? Now, so ang laman ng inyong mga questionnaires are the following. Yan, personal info, the name, the gender, the age. And write a clear instruction doon sa mga questionnaires nyo. Example, itong direction sa Roman number 2, answer the following questions by putting a check mark on the space provided. Sabihin nyo kung isa lang ba ang pipiliin nila or marami. Itong sample sa 1 and 2, obviously, ito ay isang check lang ang kanilang gagawin. It's either fine dining, casual dining. Yung sample na nandito, guys, no? Ibagay nyo sa i-fit nyo sa inyong mga study. Kasi ito ay sample ng isang questionnaire na pag ang inyong feasibility ay isang resto or eatery or kainan. Hindi ako pwede magbigay ng sample na para sa lahat na. So, isang generic sample lang, din ibagay nyo. Kasi hindi ko alam mga ginagawa yung mga business. Example, 8 grupo kayo. I can't have 8 samples. Isang sample lang, generic. So this one is a sample sa isang feasibility na resto, fine dining, or fast food. Kasi ang tanong dito, where do you usually eat when you are not at home? So pagpiliin mo sila dyan, isa lang, no? Then how often do you eat street food? So dapat nating malaman, no? Pag tayo ay nagtayo ng isang negosyo, dapat yung malaman kung ilang beses magkakain or mag-avail ng inyong potential business sa mga respondents. Is it daily, weekly, monthly, yearly, or not at all? Ito yung mga choices nyo, no? Then, basically, lahat ng mga gusto nyo itanong, wala akong sinasabing limit na ito lang dapat na itanong. So lahat ng potential or naisip nyong questions na pwede nyo itanong sa mga respondents nyo, ilagay nyo dito. Sulat nyo dito. For example, if you think that kailangan ng ganitong questions to the respondents, sulat nyo. Ito yung sample lang naman as a guide for you guys in writing your survey. Number 3, what kind of street food do you usually eat? So, pwede ilagay dito kung marami kayong product lines na ilalagay. So, you can have all the product lines. Lahat ng klaseng product, ilagay nyo dyan para malaman nyo, no, kung saang product ang pinakamaraming potential na bibili or customers nyo. How aware are you regarding the safety and cleanliness of this street food? So ito mga chechikan nyo, no? Chechikan pala nila.
How willing are you to eat in a restaurant catering street food as their main dish? So, very much willing. So, pag nasagot na nila to, people, malalaman nyo kung pwede na bang itayo yung business. Kasi pag karamihan ay nag-check ng not willing at all, dito pa lang malalaman nyo na hindi mag-click ang negosyo nyo. Pero pag nakita nyo na majority of the respondents ay very much willing, ayan, no? So, may potential yung itatayong negosyo. Okay, so I have like here around 20 questioners na checkan nila. Lahat ng product ilagay nyo dyan, no? Para malaman nyo kung ano na mas mag-click sa kanila. How much you usually spend for food in a restaurant? So, pwede rin itanong yan, no? Para malaman nyo dito sa number 9 kung magkano ang potential selling price ng product na inyong itatayo. And if you want to add more features or amenities sa inyong mga business, itanong nyo rin kung anong pwedeng idagdag or augment the marketability ng inyong product. Ilagay nyo kung anong pwedeng idagdag. Example sa number 10. Yung restaurant business, they are asking the potential customers kung anong mga amenities or facilities ang pwedeng idagdag sa kanilang mga establishment like LCD, internet, Wi-Fi, television. Gusto ba may video okay sa sa kanilang establishment. And they will check, no? How do you want us to reach out? So anong klase anong preferred advertising ang gusto ng mga respondents? Billboard. So idagdag dito mga online sources, so yung mga mode of advertising like online, website, Facebook, TikTok, ilagay nyo dyan. Huwag lang ito kasi ito ay outdated na eh. Meron dito hindi na masyadong applicable like a billboard. So ilagay sa number 11 yung mga nauuso na mga advertising. In what location do you want our business to be established? Sa mall, sa park, or doon lang sa vicinity ng lugar, or pwede ba yan sa kanto ng ganitong lugar, no? Kung yung inyong barangay ay you can determine kung ano mga street nandoon. So pwedeng ilagay by street. Example number 12. Saang location? Atis Street ba? Mabolo Street? Peña Street? Ano ba yan? Bayabas Street, no? Ganon ang ilagay nyo kung saang area ang pwedeng pagpilian. So yung ibabagay nga no? Kasi itong number 12, hindi nyo pwedeng gamitin to pag small time lang naman yung negosyo. Example, di naman pwedeng piliin sa mall. So ibagay nyo kung yung lugar na pagpipilian sa number 12. And number 13, have you tried eating street food? Yes or no? Some choice dito, pwedeng yes or no, pwedeng mag-check sila. Number 14, how many servings? So, dapat nyo ring malaman, guys, kung sila yung ma-order ng daily or weekly, itanong nyo rin sa number 14 kung ilang mga piraso yung kanilang bibilhin. Kasi ma-determine natin dito yung demand Kung isang tao kung ilan yung pinakamaraming demand, dalawahan ba sila bumili? Tatluhan ba sila kung bumili? Apatan ba? So, itatanong nyo dyan. Siyempre, itong mga products dito, ito yung mga sample, no? Sample lang yan. So, yung product, ibagay nyo dito. Kung ilang piraso sila bumili. Kung product nyo ay kung product ay physical or tangible, pwedeng itanong kung ilang piraso sila bumili. Pag service naman ang binibenta nyo, pinoprovide nyo, itanong nyo dito kung ilang beses. And number 15, how frequently do you dine out?
or purchase food from external sources. Daily several. Are you currently satisfied with the variety of food available in your area? So, itong 15 and 16, testing kasi natin dito kung yung mga existing na kalaban nyo, kung sila ay satisfied doon o hindi. Maganda dito pag sagot nila sa number 16 ay ay not satisfied. Pag majority of them answered not satisfied, ibig sabihin yan, pag nag-introduce ng bagong business, talagang very feasible. Talagang magkiklik. And 17, ito rin yung tinong natin dito, how do you stay informed about food-related trends? Social media, broadcast, print, word of mouth. How willing are you to try new and innovative food products if we will introduce the product or service today? Very much willing, not at all willing. Number 19, how many quantity of our products are you willing to buy in one purchase? Only 1, 2 to 3 pieces. So, pwedeng dagdagan itong 19 choices dito. Pero, around 19. I mean, wag masyadong maikli ha. Wag yung kukuntian ang tanong nyo. Kasi pag kunti lang ang tanong nyo, parang hindi nyo makuha lahat ng data para sa inyong negosyo. Ang sample ko dito, 19. Baka merong maggawa ng ng questions na 5 piraso lang. 20 pa nga, 20 ng aking questions dito. Number 20 overall, ang number 20 natin, tinetest natin dito yung market acceptability. Pag sinabi market acceptability, ilang percent ang mag-accept ng inyong product. Example, 100 ang inyong sinurvey, then 84 dun na 84 ay nagsabing yes. So, ang MA mo or market acceptability ay 84%. 16 lang yung ayaw. So, I came out with 20 questions para dito sa inyong survey. Ibig sabihin, around that number. Baka mayroon gumawa ng questionnaire sa inyo, 5 piraso lang o 10. Pag 5-10 lang, pag 15 lang yan, hindi makuha mga data. So dapat at least 20 questions, no? Para yung mga data ay makukuha nyo by asking these questions. Kompleto. Pwedeng dagdagan to, no? Pwedeng 21, 22. Huwag nang masyadong konting 5 piraso o 10. Anong makukuha nyo doon? Okay? Then, pag na-print nyo na to, example, I'm asking you to come out with just 100 to 120 respondents. Pwedeng lampas ng 100, pwedeng 120 respondents. So, itanong nyo, ipamudmud nyo, random. Hindi isang tumpo ka, kalat-kalat dapat pag-distribute ng questionnaires. Para scattered siya, para random. Then, pag yan ay inyong na-distribute na, physical, itatali nyo na sila. Itatabulate nyo na sila, no? Tabulated yan. Madali mag-tabulate, Excel lang naman ginagamit dyan eh. So ngayong araw, umpisahan nyo na, no? Paggawa ng questions, then bukas, ipamigay nyo na yan sa mga respondents sa Sunday. Para pwede na kayo mag-tabulate ng data. Right? Then, another one, important, no? Baka mamaya doktorin nyo. Lagay ko dito, take a photo of the respondents. Baka may idayain nyo, no? Take a photo of the respondents while answering your questionnaires. Mas nakakasiguro tayo na talagang kayo nag-survey, hindi dinaya, no? That is number 1 note. Take a photo of the respondents while answering your questionnaires. Then note number 2, submission September 5. Okay?
So pwede to sa ano lang, anong bond paper ba to? So pwede siyang pwede siyang one short bond paper, no? I-type, then i-photocopy nyo na lang. Kasi at maintain a soft copy ng inyong questionnaire kasi ito i-attach sa inyong feasibility at the back of your feasibility. Ayan na. So, gawin nyo na ngayong araw na to. Then, i-distribute bukas. Photocopy na naman mga to no? 100 to 120 respondents. Okay, so with that one, I'm now going to upload this lesson, this lecture. One is activity. Hey everyone,